Pinili ko na tapusin ang Mission Hearted series ngayong araw, kung okay lang sa inyo. Yung Acts chapter 13. Kaya buksan niyo ang inyong mga Bible sa Acts chapter, Acts chapter 12 muna. Acts chapter 12. Tatapusin lang natin yung first part. Ayoko nang dalhin sa bagong taon. Gusto ko yung part 2 na, yung Mission Hearted Reloaded na sa January. Yung 13 hanggang 28. Tatapusin natin yung libro na yan. Okay, ni Dr. Luke. Ngayon hanggang chapter 12 lang muna tayo. First part ng Mission Hearted. Okay, so I've scheduled it na hanggang December lang. And next Sunday, 1 o'clock ulit tayo mag-start. Mamaya may magdadating pa 3:00. Kaya yung mga bakanting upuan, marami pang darating 3:00. Okay? Kasi akala nila, 3 o'clock ang service. Katulad sa bagong silang kanina, may nagdatingan ng 10:00. Patapos na. Akala po namin 10:00. So, ina-expect na rin natin yan. Welcome pa rin naman sila kapag punta. So, ba't ko ba sinabi yun? Okay. Next Sunday, alauna pa din. Alauna pa rin tayo bago magpalit ang taon. We will meet here 1 o'clock hanggang 3 o'clock. Si Pastora Lily ang mag-share sa atin ng mensahe ng Panginoon. As God prepares our heart. O paano ihanda ang Panginoon ng puso natin para sa pagpasok ng 2024. Amen po ba? So ready na po ba kayo? Nandun na po ba kayo sa Acts chapter 12? Yung buong chapter 12 na yan, pag-aaral natin ngayon. Ang title po ng ating part 12 ay Gigising sa Isang Himala. Alright. Gigising sa isang himala. Yan ang aking panalangin na every time nagigising kayo, nasabihin nyo, isa itong himala mula sa Panginoon. Amen? Ano bang mararamdaman ninyo pag gising ninyo bukas ng umaga? December 25. Meron kayong katabing anghel. At sabi, manganganak ka. Hindi. Si Mary yun. May katabi kayong anghel. Anong mararamdaman ninyo? Ha? Anong mararamdaman? Pagkagising ninyo, may anghel kayong katabi. Tingnan yung katabi ninyo. Pwede ba yan? Pwede bang anghel yan? Okay. So, anong mangyayari? Kasi kay Peter, kung nabasa niyo yung chapter 12, si Peter nang magising, may katabing anghel. Habang siya ay natutulog sa loob ng bilangguan. At sa pamamagitan ng anghel na yun, siya ay nakalaya sa pagkakakulong. Ano po? At mula nang naranasan niya yung bagay na yun sa pangatlong pagkakataon, siya ay kinulong dahil sa pagsunod niya sa Panginoon at pinalaya siya ng anghel. Naisulat niya ang 1 Peter chapter 3 verse 12. Diyan din po kukunin yung ating outline. Sige po, yung 1 Peter chapter 3 verse 12. Sabi po diyan sa MBB version, marami po pala tayong Bible dito. Yung wala pong mga Bible, pwede pong humingi. Binibigay po namin yan, regalo yan sa inyo. Pwede nyo pong hingin yan, Old and New Testament. Okay, sabi po dyan sa MBB version, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig. Ngunit sa mga masasama, siya'y tumatalikod. 3 bagay ang makikita natin sa chapter 12. Makikita natin yung sinulat ni Peter kasi yung naranasan niya dito sa chapter 12. Yung mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Yung mata niya ay hindi maaalis sa iyo. Hindi mo naman sasabihin, Lord, hindi naman ako matuwid. Wala naman pong matuwid sa atin. Wala namang perfecto sa atin. Pero yung katwiran ng Diyos ay nasa atin sa lahat ng nagtiwala sa Panginoon, sa lahat na isinuko ang buhay nila sa Diyos. Ipinagpalit yung ating mga kasalanan at yung kanyang katwiran sa atin. Kaya every time natitignan na tayo ng Diyos Ama, tayo ay banal dahil kay Kristo Jesus. Amen po ba? Kaya sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, yung mata ng Panginoon ay hindi maaalis sa inyo. Pangalawa, every time na kayo'y mananalangin, si Rito'y marunong mag-pray. Okay lang kung 2 lang kami nagtaas ng kamay. Bata pa yung isa. Hindi naman talaga tayo marunong manalangin, tama po ba? Sa tulong lang ng banal na Espiritu, kaya tayo nakakausap, kaya tayo nakikipag-usap, at nakakadulog sa Panginoon. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu ang manalangin.
Wala naman pong formula. Wala naman pong galing. Wala naman pong kailangan na talino. Dapat ganito ka katalino. Manalang, hindi po. Ang kailangan lang ng Panginoon ay bukas na puso, totoong puso, na kakausapin siya. Sabi mo lang, Panginoon, nalulungkot po ako. Panginoon, hindi ko po alam ang gagawin. Panginoon, ang bigat po ng problema ko. Panginoon, tulungan niyo po ako, hindi ko po kaya. Paulit-ulit na lang ang nangyayari sa buhay ko. Kailangan ko po kayo. Ganun lang naman ang kailangan ng Diyos. Magiging totoo ka lang sa Kanya. Sa lahat ng nananalangin, diringgin ng Diyos ang kanilang panalangin. At sabi doon sa chapter 12, sa lahat ng masasama, yun po yung pinakatrahedya ng buhay. Kapag dumating na sa panahon o sitwasyon na tumalikod ng tuluyan ng Panginoon, yun na po yung pinaka-nakakalungkot na pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Kaya mapalad po ang bawat isa rito sa atin. Naririnig nyo pa ang salita ng Panginoon. Patuloy tayong binibigyan ng Panginoon. Patuloy tayong gumigising sa isang himala ng Diyos. At merong mga tao na tuluyan ng tinalikuran ng Diyos. Yun yung pinakatrahedya. Sabi sa number 3, kinakalaban ng Diyos ang mga gumagawa ng masama. We will not rejoice. Hindi naman tayo matutuwa na, lagot ka sa Panginoon. Maghanda ka. Masamang tao. Hindi naman. Mamaya maunawaan natin na sa kabila ng pagpili nilang lumaban at magrebelde sa Diyos, kakaawaan niyo po sila. Sa lahat ng patuloy na kumakalaban sa Diyos, sabi po riyan, ang Diyos, darating, sabi nga sa ASD version, ang kanilang pangalan ay buburahin magpakailan-kailan pa man. Hindi alalahanin ni numan. Ano po? Mahirap kalaban ng Panginoon, sa totoo lang. Medyo mild pa yan, kinakalaban ng Diyos. Actually, wala tayong laban sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki, wala tayong may pagmamataas o pagyayabang sa Diyos. Natapos natin, matatapos, and I pray na matatapos ang 2023. Hindi dahil sa galing po ninyo, hindi dahil sa lakas, talino, o kakayanan, o anumang meron kayo, matatapos nyo ang taon ng 2023. Bakit? Kasi sa mayamang biyaya ng Panginoon sa inyo araw-araw. Amen po ba? Kaya sabi diyan, tayo ay patuloy nagigising sa isang himala. 3 bagay na gusto kong baunin ninyo ngayong 2023 sa pagpasok ng 2024. Sabi diyan, mga katiyakan upang hindi tayo mawala ng pag-asa. Hindi ko alam ang ibibigay ng 2024 sa inyo. Hindi po ako propeta. Hindi ko alam ang pwedeng mangyari sa 2024. Pero sabi diyan, mga katiyakan, upang hindi tayo mawala ng pag-asa pagdating ng bagong taon. Una, nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong paghihirap. Pangalawa, diringgin niya ang lahat ng iyong panalangin. Pangatlo, sabi diyan, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Lagi naman patas ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging patas ang Diyos. Minsan nalulungkot ka, bakit sila ganyan? Bakit sila ganyan? Pero tandaan mo, laging patas ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Amen po. So sige po, pag bulay-bulayan natin, sama-sama natin pag-aralan ang chapter 12. Sabi diyan, number 1, nakikita ng Diyos ang mga paghihirap ng bawat isa. Kung meron ka mang problema, may pinagdadaanan ka, may dalahin ka. Dadalhin po natin yan sa Panginoon. Sabi rin sa 1 Peter kanina, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Okay? Basahin ko po mula verse 1 hanggang verse 4 ng chapter 12. Nang mga panahong ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib sa iglesia. Pinapugutan niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip.
Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat na 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Pasko. Okay, ito yung Feast of the Passover. Hindi po ito Pasko, pero Pasko na kung saan ay sineselebrate nila yung nangyari sa Egypt. Yung ikasampung salot, naalala nyo po, iniligtas ang mga Israelita sa Egypto, yung ikasampung salot, dumaan ang anghel ng kamatayan para kunin ang mga panganay, pero ang mga Israelita walang namatay sa kanila. Bakit? Kasi naglagay sila ng dugo ng tupa sa kanilang mga hamba. Mula noon, for 1,000 years, lagi nilang sineselebrate Feast of the Passover. Pero ito namang si Herodes, sino ba itong Haring Herodes na ito? Ikwento to ni Kuya Job nung Children's Christmas Party. Meron isang hari, actually yung Haring Herodes dito, sa chapter 12, iba ng Herodes po ito. Baka isipin nyo, siya rin yung Herodes na nagpapatay. Diba? Yung mga nakinig ata sa mga bata noon. Nagpapatay sa lahat ng bata 2 years old and below. Yun po si King Herod the Great. Herodes the Great po, yung lolo. Yung sa chapter 12, si Herodes Agrippa the First. Apo na po ito ni Herodes. Okay, yung Herodes the Great. Yung nagpapatay, yung panahon ni Jesus, na kung saan may lumapit na 3 pantas. Okay? Naalala ko yung kwento ni Kuya Job nung Christmas. Naalala nyo pa? Ayun, naalala pa daw nila. Very good. May 3 pantas na dumating. Sabi niya, hinahanap namin. Nakita namin ang bituin. Hinahanap namin ang hari ng mga Hudyo. Si Herodes the Great, itinuturing niya ang kanyang sarili. Pinagsisigawan niya, I am the King of the Jews. Pero nung dumapit yung mga pantas, sabi niya, narito kami para magbigay papuri sa hari na ipinanganak, hari ng mga Hudyo. Aba, eto si Herodes ngayon. Gusto niya, siya lang ang hari. Sabi niya, sige, pag nakita nyo yung bata na yun, sabihin nyo sa akin, bumalik kayo sa akin para ako din ay sasamba sa kanya. May Christmas din pala dito. Para ako din ay sasamba sa kanya. Pero, syempre, kinausap sila ng banal na espiritu na huwag nang babalik. Kaya sabi ni Herod the Great, dahil hindi kayo bumalik, lahat ng bata, 2 years old below, patayin. Okay? Hindi rin napatay si Jesus noon, kaya mula pa lang ng kanyang kapanganakan. Dahil nung gabi ding yun, sinabihan sila ng banal na espiritu na lumikas sa isang bayan na hindi nila alam, na hindi sila matatagpuan ni Herodes the Great. Etong Herodes dito sa chapter 12, Herodes Agrippa the First na po ito. Apo ni Herod the Great. Okay, yung mababasa nyo naman, marami pong Herodes kasi sa Bible. Yung Herodes Agrippa II, yung mababasa nyo naman sa chapter 25 ng Acts. Okay, yung nagpapatay naman kay John the Baptist. Okay, Herodes din po yun, pero uncle naman yun ni Agrippa the First. Okay, nalilito na ata kayo. Basta ganyan. Yung mga Herodes talaga. Wala naman siguro ng pangalan ng Herodes ito. Alam niyo po ba yung Herod the Great? Nag-asawa siya si Miriam, nag-anak siya si Aristobulus. Si Aristobulus po, yan yung tatay ni Agrippa the First. Nagalit siya sa nanay, pinapatay niya yung nanay, pinapatay niya rin si Aristobulus. Bago mamatay si Aristobulus, nagkaanak siya si Agrippa the First. Yan yun. Okay? At nag-asawa pa siya ng marami, hanggang sa nakawalong asawa pa, at marami pang nag-away-away. Pero isa lang ang pareho sa kanila. Pag nagagalit sila, nagpapapugot sila ng ulo. Si John the Baptist, pinugutan ng ulo ni Herodes. Si Santiago, na nabasa natin, si Santiago, ni nakapatid ni John, ay pinugutan din ng ulo. At yung mga kalaban din ni Paul sa chapter 25, Herodes din po yun. Anak naman ni Agrippa the First yun. Galit na galit ang mga Hudyo sa lahi ni Herodes. Alam niyo po ang pinagmulan ni Herodes, lahi po siya ng Edomites. Okay? Mga Edomita. Tingnan niyo po yung graph po dyan. Meron po akong parang, yan. Okay, mula sa lipi ni Abraham, naalala niyo na nanganak ang kanyang katulong at ipinanganak si Ishmael.
Okay? Hindi siya nakapag-antay sa pangako ng Panginoon na magkakaanak at kanyang lahi ay kasindami ng bituin. Hindi siya nag-antay, kaya sinipingan niya ang kanyang katulong. Nagkaanak sila, si Ishmael. Okay? Pero dumating ang panahon na ibinigay na ng Panginoon ang pangakong anak para kay Abraham na si Isaac. Okay? Si Isaac, ganun din. Anak ng dalawa na si Esau, pinili ng Panginoon si Jacob para maging pagmumulan ng lahi ng Israel. Sa kanya nagmula ang tribes of Israel. Okay? Palit ako? Okay lang? Okay. Sa kanya nagmula ang lahi ng 12 tribes of Israel. At kay Esau, sa kanya nagmula yung lahi ng Edomita, mga Edomites. Okay? Kaya mula pa lang sa panahong ito, pilit nang pinapatay ng mga Edomita ang mga Hudyo. At mula sa panahon na yan hanggang sa panahon natin, diyan nagmula ang mga lahi ng mga Arabo, mga Arabs. Okay? Yung mga bansa na nakapalibot ngayon sa Israel, yung Syria, yung Egypt, yung Iraq, yung Lebanon, yung marami pang bansa na patuloy na, kaya po may gera ngayon sa Hamas at sa Israel, dyan pa lang pinagmulan yon. Hanggang sa bawat taon, hanggang sa panahon ng mga unang Kristiyano, pilit na pinapatay ng lahi na yan ang bayang pinili ng Diyos. Kaya hindi na bago sa atin ang mga nangyayari sa ating kapanahunan. Itinakda na yan, nakasulat na yan, meron ng propesiya para dyan, magsasama-sama ang lahat ng bansa para burahin sa kasaysayan ang Israel. Pero hanggang ngayon, tulad ng pangako ng Panginoon, ang aking kamay ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Amen po ba? Sino po ba yung sumusubaybay dito sa Israel-Philistine War? Nako, you will be amazed sa kasaysayan. Kasi napakaraming pagkakataon na pilit nila mula pa lang sa Egypt hanggang sa panahon ng pagpunta ng 12 tribes, yung pangako ng Panginoon para papunta sila sa Kanaan. Nakita nyo na yung laban, yung as the story unfold, na kung saan ang pagliligtas at pagpipili ng Panginoon ay sumasakanal hanggang sa mga oras ito. At darating pa ang panahon na magtutulong-tulong ang lahat ng Arab nation, mga Muslim countries, para pabagsakin. At sa araw na yon, papakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang kanyang bayan. Kaya dito pa lang, as you've read Acts, mababasa nyo ang mga Edomita na nasa kapangyarihan, na patuloy na sinisira, patuloy na inaalis, patuloy na binubura ang katotohanan ng pagliligtas ng Panginoon, hindi po sila magtatagumpay. Sino po yung unang martyr dyan na binasa po ninyo? Sino yung unang pinugutan ng ulo? Unang apostol na pinugutan ng ulo? Sino po? Nandyan binasa natin. Si Santiago, yan, na kapatid ni John. Okay, kapatid ni Juan, ang unang martir, unang apostol na pinugutan ng ulo. Iba-iba ang kanilang kamatayan, ang karamihan sa kanila ay karumal-dumal dahil pinili nilang magmahal sa Panginoon. Ano po naalala nyo kay Santiago? Sino po nakakalala kay Santiago? Si Santiago po, hindi po siya yung sumulat ng Book of James kasi namatay na nga po siya dyan. Yung sumulat ng Book of James, si Santiago na kapatid ni Jesus. Okay, iba pong James po yun, yung kapatid po ni Jesus. Anong naalala nyo kay Santiago? Merong account sa Matthew chapter 20 po ata yun, na kung saan, yung nanay ni James, yung pinugutan ng ulo, yung nanay ni James lumapit kay Jesus. Lumuhod kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesus, buhay pang Panginoon noon, nasa lupa pang Panginoon noon.
Sabi, bakit ka lumulod? Anong nais mo? Ang kahilingan ng nanay ni James, sabi niya, Panginoon, kapag naghahari na po kayo, pwede po ba yung mga anak ko ang ilagay niyo sa trono, sa kanan at sa kaliwa po ninyo? Pwede bang sila ang maupo? Si James nga, tsaka si John. Sabi ng Panginoon, hindi niyo nauunawaan ang hinihiling niyo. Sabi ng Panginoon, pinakita na sila yung glimpse na mangyayari. Kaya niyo bang inumin yung kopa na iinumin ko? Ang sinasabi niya, pag-aalay niya ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran ng kasalanan nating lahat. Sabi nung dalawa, alam niyo po yung sagot nung dalawa? Opo, Panginoon! Hindi nila naintindihan yung kanilang naisin. They want the throne. They want the glory. Naalala niyo po about glory sa ating 1 Peter series? No suffering, no glory. Glory and suffering goes together. Kaya ang pinakamataas na karangalan, nasa Panginoong Jesus kasi nasa Kanya yung pinakamalalim, pinakakarumal na kamatayan na sasapitin ng tao. Isang taong papatayin, isang Diyos na papatayin dahil sa kasalanan nating lahat. Kaya hinayaan ng Panginoon na si James ay unang mamatay. Bakit? Ito yung hinihiling nila eh. Ito yung ninanais nila. Kailangan nilang maunawaan, no suffering, no glory. Kung gusto mo ang karangalan ng Diyos, merong pagtitiis, merong laban, merong pagsunod, merong pagdala ng krus araw-araw para kay Kristo. Eh kung maalala lang ni John, siguro, sana hindi na namin hiniling yun. Sana hindi na namin ninais yung bagay na yun kung naunawaan lang namin ang kanilang sasapitin. Pero naunawaan nila na sila ay susunod at sasamba sa Panginoong Jesus. Ano po? Kaya nung makita ni Herodes na tuwang-tuwa yung mga Hudyo na ito, beri mo kalahi niya to pero ito yung mga nasa dating relihiyon, yung mga legalista. Ano po, yung mga Judaism, yung mga Pariseo, mga Saduceo, ito yung mga tuwang-tuwa nung pinatay si Santiago, si James. Kaya nung natuwa, etong Hari Herodes, wow, natuwa sila. Pasasayahin ko pa sila sa Pasko. Okay, kasi Feast of the Unleavened Bread pa lang, kinabukasan, Pasko na. Pasasayahin ko pa sila. Ipahuli niyo si Peter. Kaya yung senior pastor nila ang ipinahuli para patayin. Ngayon, i-spoil ko lang ng konti, siguro nabasa nyo naman yung chapter 12. Bakit si Santiago hinayaan ng Diyos na mamatay at si Peter nakalaya sa siguradong kamatayan? Ano po? Mamaya mababasa yun. Unahan ko na kayo ng tanong. Bakit? Tanong nyo rin sa akin. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ng Panginoon na si Peter ay makalaya sa kulungan at si Santiago ay napugutan ng ulo sa pagkakataong ito. Hindi ko po alam ang sagot, pero sigurado ko malalaman din natin yan balang araw. Hindi man dito sa lupa, pero ipapahayag at ikukwento ng Diyos sa atin yan balang araw. Isa lang ang sigurado tayo. Sabi nga ng awitin kanina, Jesus is the center of it all and everything revolves around you. Lahat ay umiikot sa kamay ng Diyos. Ang ating Diyos ay patuloy na nakaupo sa trono. Ang kalooban niya sa langit ang mangyayari dito sa lupa. Yan ang Diyos na inyong sinasamba. Mangyayari ang kanyang kalooban para sa kanyang karangalan at para sa ikabubuti ng lahat ng naglilingkod sa Kanya. Mapapansin nyo rin sa kwento na yan, sa mga nagtapos na ng Acts, nung namatay si James, hindi na pinalitan si James bilang apostol. Hindi na katulad ni Judas sa chapter 1, nung nagpakamatay si Judas, pinalitan siya ng isa pang apostol para mabuo yung 12 apostles. Okay? Bakit?
Kasi kailangan yung witness ng gospel represented by the 12 tribes of Israel, dapat kompleto sila. Tulad ng kwento ko sa inyo sa chapter 7 ng Acts, yun na po yung climax, yun na po yung final, yun na po yung pinakamataas, pinakahuli sa pagkakataon sa panahon nila na maipapahayag ang mabuting balita nung pinatay si Stephen. Kaya nung mamatay na si James, hindi na pinalitan si James para susunod na apostol. Wala na pong sumunod na apostol pagkatapos nilang 12. Ano po, kaya tulad ng tinuro ko sa inyo nung part 1, wala na dapat apostol ngayon. Ewan ko kung bakit meron pa nagpapatawag ng apostol. Pero nung sa Biblia na binabasa ko, mula nung namatay ang mga apostol, wala nang sumunod sa kanila. Okay, that's the part 1. Wag po nating kalilimutan na si Jesus ay patuloy na nakaupo sa trono. Siya ang masusunod at siya ang madadakila sa lahat ng ito. Pangalawa, okay, sabi diyan, dinirinig ng Diyos ang mga panalangin. Ang inyong mga panalangin, ganun din sa 1 Peter, sabi diyan, sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig. Dito sa Maligaya, maraming prayerful dito. Alam niyo po ba yon? Tingnan niyo yung katabi niyo, nakapikit na. Huwag kayong maingay, nagpe-pray po yan. Huwag kayong maingay. Hayaan niyo lang po. Talagang gustong dinigin ng Diyos ang kanilang panalangin. Okay? Mamaya niyo na po gisingin pag number 3 na. Para meron po siyang makuha. May mabaon siya mamaya gabi. Pag nag-pray na sila, wala man tayong mga handa sa bahay, huwag kayong malulungkot o huwag kayong maiinggit. Basta malaga, sama-sama, na magkakasama ang pamilya na nananalangin at nagpapasalamat sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Amen po ba? Kung wala po kayong handa, punta lang po kayo sa amin. Pagtitimplahan ko po kayo ng kape. Marami pa po akong kape doon. Magkakape tayo at mananalangin. Ayan. So, dito sa number 2, diringgin ng Panginoon ang inyong panalangin. Merong word dyan na samantala. Sa Biblia, bath. Sa English, samantala sa Tagalog, game changer po yan. Bumabago yan ng kwento ng buhay. Turning point po yan ng kwento. Kapag ang simbahan ay nagsimula ng nanalangin, kapag ang isang ama nagsimula ng manalangin para sa kanyang pamilya, ang magulang, ang mag-anak, ang anak, ang magkakapatid nagsimula ng manalangin, binabago na ng Diyos ang kwento po natin. Ang ganda ng prayer meeting last Friday, kapag gumagawa tayo. Kapag nananalangin tayo, gumagawa ang Diyos. Amen po ba? Gusto niyo po bang bagong kwento ng katagumpayan? Gusto niyo po bang gumising ng may bagong himala? Sabi po dyan sa number 2, manalangin tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Kung yung anghel iniligtas si Pedro sa kulungan, alam niyo po ang nagdala sa anghel sa kulungan, yung panalangin. Amen? Sige, tingnan po natin. Verse 5. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po dyan, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, yan, ang iglesia na may taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Nang gabing iyon, natutulog si Pedro sa pagitan ng 2 kawal. Nakagapo siya sa 2 tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na iharap siya sa bayan kinabukasan. After dakpin si Santiago at pinatay, sabi ni Herodes, masaya sila. Dakpin naman si Peter. Pero nakakatawa dito, bakit kaya ang sarap ng tulog ni Peter? Ikaw po ba, kung alam mo na pupugutan ka na ng ulo bukas, masarap pa kaya tulog mo? Makakatulog ka pa kaya? Minsan nga, may problema lang, may problema. Ano bang problema? May mga simpleng problema pa lang, hindi na makatulog. Pero to si Peter,
Alam niya na maaaring yun na yung huling gabi niya, pero ang sarap ng tulog. Tingnan niyo yung katabi ninyo, huwag niyong gisingin. Hindi naman huling gabi niya. Hayaan niyo lang siya magpahinga. Okay, pero si Peter, no? Talagang bakit kaya nakatulog pa? Alam niya ng kinabukasan ay bibitayin na siya. Maaaring sabihin niya, Pastor Jim, sanay na yan. Ilang beses na nakulong yan. Okay, actually, pangatlong beses na to mula chapter 1 hanggang chapter 12, pangatlong beses na itong pagkakakulong. Tama po ba? Kaya lang, it's a different story kasi yung unang pagkakakulong, nagpagaling siya, yung lumpon nakalakad, ipinakulong siya. From victory, ikinulong siya, Lord, maganda yung ginawa ko, mukhang okay naman. Yung pangalawang pagkakakulong, ganun din. Maganda yung ginawa, may himala. Ikinulong din siya, pero ito, ano yung kwento? Pinatay si Santiago, tapos sumunod siyang ikinulong. Ano? Iba rin ang kwento. Bakit? Kasi yung unang dalawang pagkakakulong niya, may kasama siya sa kulungan, eto siya na lang mag-isa. Pangatlo, sabi doon sa description, merong dalawang gwardiya sa kaliwa at sa kanan niya, tapos nakaposes pa siya doon sa isang gwardiya, nakaposes naman yung kaliwa niya sa kaliwa, sa kanan ng gwardiya, tapos may imbing siyang natutulog. May bantay pa doon sa pintuan. Sabi nga doon, 4 na nagpapalitan, so 16 guards ang nagbabantay sa kanya. Ayaw na ni Herodes mangyari pa yung nangyari nung unang 2 beses na nakalaya siya. Na hindi nila lang paano siya makalaya. Ngayon, sisiguro doon ni Herodes na hindi siya makakalaya. Ano? Pero ang sarap ng tulog ni Peter. Anong kalakasan, anong kapayapaan ang meron si Peter sa kanyang puso na nagawa pa niyang makatulog? Kayo po ba, pag natatakot kayo, meron kayong pinangahawakang salita ng Diyos? Alam niyo, minsan kaya inaasahan ng Panginoon o hinahayaan ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na yan. Bakit? Mas lalo natin siyang makikilala, mas lalo natin siyang lalapitan at pangahawakan ang kanyang salita. Meron po ba kayong verse na pinangahawakan na alam niyo na dahil sa verse na yun, pangako ng Panginoon sa inyo, lumalakas ang loob ninyo? Meron po ba? Sino po yung meron? Sige, mag-recitation tayo ngayon. Sino yung may pinangahawakan na verse na kapag dumadaan sa pagsubok ng buhay, nire-recite niya yung sa Panginoon at na-encourage siya sa pangako ng Panginoon? Okay? Tatawag po ako, lalo na yung mga nakayuko. Biro lang. Lumalakad lang talaga ako para magising po sila. Maliban kay Zach. Si Zach lang ang pwede matulog. Okay? So, dapat meron tayo kasi yun yung pangahawakan natin eh. Yun yung magiging tanggulan natin ang salita ng Panginoon eh. Amen po ba? Ano? Yun ang pangahawakan natin na ilang beses inuulit ng Panginoon for 300 plus times, do not fear. I will be with you. Do not be dismayed. I will be your God. Lagi inuulit ng Panginoon, wag kang matatakot. Sasamahan kita. Ako ang Diyos mo. Kapag tumawag ka sa akin, diringgin kita. Si Peter, alam niya, yung Diyos niya ay kasama niya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon. Kaya kaya niyang magpahinga, kaya niyang maging payapa. Tulad ng sinabi natin kanina, ang lahat ng bagay ay umiikot sa kamay ng Diyos. Amen po ba? At alam kasi ni Peter kung paano siya mamamatay. Alam niyo po ba yun? Sinabi na ng Panginoong Hesus sa kanya, mamamatay ka sa katandaan. At hindi lang yun. Mamamatay ka kung paano ako namatay, ganun ka rin papatayin. Alam niya na ipapako din siya sa krus. Sinabi yun ng Panginoon sa kanya. Kaya ipinako rin si Peter eventually, pero hindi pa sa pagkakataong ito. Kaya kaya niyang patuloy na magtiwala sa Panginoon. Sabi niya sa verse 7, walang ano-ano'y
lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti ang bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali! Ay, sorry. Tulog ka lang. Hindi ikaw yung ginigising, si Peter. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka at magsuot ng sandalya, sabi ng anghel. At ganoon nga ang ginawa niya, ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Sumunod nga si Pedro sa anghel. Ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. At nakarating sa pintuang bakal na labasang papunta sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at sila'y lumabas pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Noon natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Diyos ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa ibig ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Alam na alam niya na siya ay papatayin pagsikat ng umaga, pero ibang klase ang kanyang karanasan. Kaya nasulat niya ang 1 Peter chapter 3 verse 12, ang mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanyang pandinig, siya'y nakikinig sa kanila'y sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig, ngunit sa mga masama, siya'y tumatalikod. Ano? Ano kayang gagawin ni Peter? O ano kayang mangyayari kay Peter kung hindi siya sumunod sa Panginoon o sa pinapagawa ng anghel sa kanya? Ano? Minsan gustong-gusto ng Panginoon gumawa ng himala. Ang tanong, susunod ba tayo sa mga bagay na kaya nating gawin, sa mga simpleng bagay na kaya nating gawin? Gustong-gusto ng Panginoon na iparanas sa inyo ang himala. Sabi niya, ako ang gagawa ng mga imposibleng bagay. Ako ang gagawa ng mga hindi ordinaryong bagay. Handa ka bang gumawa sa mga simpleng utos ng Diyos? Bakit nakita natin sa kwento Sabi nung anghel, ano may ginawa ng anghel? Tinanggal yung mga posas. Tulog siya, tulog yung dalawang gwardya. May natutulog din yung dalawang gwardya kasi hindi naman makakatakas si Peter. Dalawang kamay niya nakaposes sa dalawang guard. May guard pa doon. Tinanggal ng anghel yung mga posas. Pero imagine yung sumunod na utos sa kanya. Ano yung sunod na utos? Magbihis ka at magsapatos. Magsandalyas. Suot mo yung balabal. Okay? Imagine nga natin to. Kung kaya ng anghel na tanggalin yung poses ng walang kahirap-hirap, kayang buksan ng anghel yung pintuang bakal, bakit hindi na lang isang ganunan na nakabihis na, nakasapatos na? Bakit kailangan pang utusan pa siya ng mga simpleng bagay na kaya niya? Yung pagtanggal ng poses, hindi niya kaya. Kasi kung kaya niya, hindi na kailangan ng anghel. Sinasabi ng Panginoon, gagawin ko yung mga bagay na imposible. Kaya mo bang gawin yung mga bagay na gagawin mo dapat ngayon? Minsan yung mga bagay na gagawin natin, ipinagdadamot pa natin sa Panginoon. Kaya hindi natin nararanasan yung himala. Tamad na tamad pa tayong sumunod sa Diyos. Nagre-rebelde pa tayo sa Panginoon kahit alam na natin na ayaw ng Panginoon yan. Ito ang gusto ng Diyos para sa iyo. Ipaparanas ko ang himala. Ang kadakilaan, ang kapangyarihan ko para sa iyo. Handa ka bang sumunod? Handa ka bang magtiwala? Naalala niyo, nagpakain siya ng 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 tinapay, dalawang isda. Sabi niya, gagawin ko yan. Sabi ng Panginoon, gawin niyo lang ganito. Ipunin niyo lang yung mga leftovers. Yung mga natira, ipunin niyo. Bubuhayin ko yung anak ni Jairus. Ano ang sabi ng Panginoon? Basta pagkabuhay niya, pakainin niyo lang siya. Bubuhayin ko sa Lazarus. Basta ang gagawin niyo lang, tanggalin niyo lang yung takip ng kanyang libingan. Handa ang Panginoon na gumawa ng mga himala. Ang tanong, handa ba tayong sumunod sa mga simpleng bagay na alam natin na gusto ng Panginoon para sa atin? Yung alam natin na alam ng Diyos na kaya naman natin gawin. Handa ba tayong sumunod sa Kanya at magtiwala?
Bakit pinaranas to kay Peter? Bakit naranasan ni Peter na kailangan tanggalin yung post tapos magsapatos ka sa sarili mo? After ng event na yan, every time na nagsasapatos si Peter, araw-araw, naaalala niya na ang Diyos ang kasama niya. Naranasan niya ang himala ng Panginoon at gusto ko rin maranasan niyo yun araw-araw. Handa ka bang sumunod sa Panginoon? Gagawin niya ang mga bagay na hindi ordinaryo para sa iyo. Magtitiwala ka ba sa Kanya? Every time na maaalala mo sa buhay mo, Lord, kaya ako nakarating sa puntong ito dahil lang sa biyaya po ninyo, dahil lang sa himala at sa kapangyarihan ninyo. Amen po ba? Naranasan at patuloy na mararanasan ng mga tao ang pagsama ng Panginoon. Verse 12, sabi po dyan, nang mapag-isip-isip niya ito, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan, na tinatawag din Marcos, so si Mary na nanay ni John Mark. Maraming nagkakatipon doon at, ano sabi dyan? Nananalangin. Amen po ba? Maraming nananalangin para kay Peter. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Rhoda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya agad ang tinig ni Pedro. At sa laki ng tuwa, ay hindi nagawang buksan ng pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Nahihibang ka ba? Sabi nila. Ngunit iginiit niyang naroon nga si Pedro. Kaya't sinabi nila, baka naman anghel niya yon. Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Sino rito yung may hinihiling sa Panginoon? Sino rito yung merong kahilingan sa Diyos, sa kanyang panalangin? Lord, ito po ang aking kahilingan. Meron po ba kayong hinihiling sa Panginoon? Ang nakakatuwa sa kwentong ito, meron silang hinihiling sa Panginoon, Lord, iligtas niyo po si Peter. Lord, samahan niyo po si Peter. Bigyan niyo po ng pagkakataon. Si Pedro na makalaya at patuloy na mapapurihan ka. Yung kanilang panalangin, matagal nilang pinapanalangin, ay nasa pintuan na, ayaw pa nilang buksan. Baka minsan ganun din sa atin. Alam niyo po, yung sagot sa inyong panalangin, nasa pintuan na. Bubuksan mo na lang. Sinunod ko pa nga rito yung word na common sense eh. Minsan nag-aantay pa tayo ng kakaibang himala, nag-aantay pa tayo ng kakaibang signs and wonders, pero minsan common sense na lang, alam mo na, yun yung kalooban ng Diyos. Ayaw mo pang pagbuksan. Ayaw mo pang sundin. Ayaw mo pang gawin. Alam mo na yun yung kalooban ng Diyos. Yun yung pinag-pray mo eh. Yan yung sagot ng Panginoon. Nag-aantay ka pa, Lord, bigyan mo ba ako ng sign? Bubuksan mo na lang, andyan na kumakatok na sa pintuan. Saan unang pumunta dyan? Si Peter sabi dyan, sa lugar na kung saan merong nananalangin. Sa prayer meeting. Si Peter nakalaya dahil may nananalangin sa kanya. Alam niyo po ba? For 12 years, may mga tao na laging nananalangin sa inyo. Sa 12, magla-13 taon na tayo next year, merong mga tao na laging nananalangin sa iyo. Sabi mo nga sa katabi yun, merong taong nananalangin sa iyo. Kaya ang tawag sa prayer meeting po natin, tagumpay prayer meeting. Kasi bakit?
Alam natin na tagumpay tayo dahil kay Kristo. Yes, merong mga supplication, merong mga kahilingan sa Panginoon, merong mga inihiling kagalingan, Lord, provision, financial, Lord, yung pamilya, yung kaligtasan. Pero tinatawag natin yung panalangin na tagumpay. Bakit? Dinidinig niya ang ating mga karaingan. Nakikinig ang Diyos. Makikinig ang Panginoon sa iyong mga panalangin. Okay lang na minsan may pagdududa. Minsan kasi nagdududa pa tayo bilang Christian, tama po ba? Lord, eto po ba? Gagawin ko po ba ito? Minsan nagdududa pa tayo eh. Katulad din ng mga unang Kristiyano. Ayaw pa nilang buksan. Siyempre nga naman. Baka naman hindi si Peter yon. Buti nga anghel yung sinabi, siyempre kung ako yun, naku, baka ako na yung susunod, baka nagpapanggap lang yun na mga sundalo, kinulong si Santiago, kinulong si Peter, baka susunod na kami, baka spy yun, na kung saan, nagkukunwari lang. Siyempre may pagdududa, may takot ng konti, pwede naman, kung nagdududa ka, walang problema yun. Sabihin mo rin lang sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nahihirapan po akong magtiwala. Napakalit po ng pananampalataya ko, pwede bang bigyan niyo ko ng mas malaking pananampalataya? Alam niyo, sinasagot ng Panginoon ng ganong klaseng panalangin, kahit napakalit ng pananampalataya, sinasagot ng Panginoon yon. Amen po ba? Ano pa kaya kung buong puso kang magtitiwala sa Diyos? Kung yung nananalangin na napakalit ng pananampalataya, sinasagot ng Diyos, ano pa kaya kung buong puso ka na magtitiwala sa Panginoon? Amen po ba? Huwag mong kakalimutan. Ang iyong panalangin ay napakahalaga sa Kanya. Kaya sabi diyan, samantala patuloy na kumakatok si Pedro sa 16, nang buksan nila. Sabay-sabay nilang binuksan ng pinto dahil, hindi sila sigurado eh. Nagdududa, maaaring may takot eh. Sabay-sabay binuksan yung pinto. At kung uhulihin man tayo, sama-sama tayo para kay Kristo. Yun ang maganda sa life group. Buti may life group sila. May mga small group silang aakay, gagabay. Sa panahon ng meron mang takot, sa panahon ng panghihina, sa panahon ng kabalisahan, sa panahon ng hindi kasiguraduhan, meron silang kasama na nagbubukas ng pinto, sama-sama. Amen po ba? Kaya kung wala pa po kayong life group, we pray na magkaroon po kayo ng life group. Sabihin nyo lang po sa mga life group leaders, sila din, gusto rin nilang may makasama sa lakbayin ng pagkakilala sa Panginoon. Yan po ang totoong life group. Sabi sa 17, sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Siyempre, sobrang ingay, pagkabukas ng pito. Peter! Woo! Nakalaya! Ay, sorry po. Sorry lang, nagising na naman tuloy. Ba't kasi ang lakas ng mic? Yung mic po kasi malakas eh. So sabi ni Peter, huwag kayong maingay. Tumahimik kayo. Pagkatapos, isinalaysay niya kung papaano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin niyo ito kay Santiago at sa mga kapatid Santiago pa, ito po yung kapatid ni Jesus na nagpapastor sa Jerusalem. Sabi pa niya, pagkatapos umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Kung saan man nagpunta si Peter diyan, wala po nakakalam. Nagtanong ako sa mga Bible scholar. Sinearch ko hanggang sa mga oras na ito, hindi niya alam kung saan nagpunta si Peter. Maaring hindi ganun kahalaga kaya hindi na isinulat. Pero sana patuloy po ninyong aalalahanin. Sa inyong panalangin, may mga tao na nakabilanggo pa din. Amen po ba? May mga tao na bilanggo pa rin ng alak, ng sigarilyo, ng masasamang bisyo, ng adiksyon sa maraming bagay. Huwag niyong kalilimutang ipanalangin po sila. Ganon din sa ating sarili. Lord, kung may mga bagay pa na ikinukulong ang kalayaan ng pagsamba na tunay na paglapit sa Diyos, Lord, palayain niyo rin po ako. Patuloy niyong ipapanalangin ang kalayaan sapagkat ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, sila ay tunay na malaya na. Okay, number 3 na, marami ng ang tawag doon, humihikab
Okay, eto na. Gisingin mo na siya, sabi mo, last na. Konting tiis na lang. Okay, hikab ng hikab. Nahihikab na rin ako. Okay, sabi dyan, kinakalaban ng Diyos ang gumagawa ng masama. Mula verse 18 to 25. Ganun din sa 1 Peter na sulat niya, ngunit sa mga masama, siya'y tumatalikod. Sabi sa 18, basahin ko na hanggang sa 23 muna. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal. Ano kaya nangyari sa mga guard, no? Anong nangyari kay Herodes? Kung pagkalaya lang ni Peter, okay na, medyo bitin right? Ano nangyari kay Herodes? Ano nangyari sa mga gwardya? Kaya kinaumagahan, gulong-gulo yung mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan, ay ipinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay. Yan si Herodes. Pagkatapos umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Caesarea at nanatili roon. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. Kaya't napagkasundaan ng mga Tiro at mga taga-Sidon na lumapit sa kanya upang makipagkasundo. Sapagat sa lupain ng hari ng gagaling ay kinabubuhay ng kanilang bayan. Nakiusap sila kay Blasto, ang mayordoma ng hari, upang sila'y samahan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang bayan. Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes sapagat inangkin niya ang karangalan na ukol sa Diyos. At siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Muli, nakita natin ang kasamaan ni Herodes kung paano na lang niyang patayin yung mga gwardya. Ano po? Mga gwardya nagbantay kay Peter. Anong ginawa ni Herodes? Nagpunta na ng Caesarea. Alam natin yung Caesarea, isang mayamang bansa. Siguro dahil sa hindi niya naibigay o nagawa yung gusto niyang maglibang muna sa Caesarea. Pero merong political na nangyari dito. May mga taga-Tiro, taga-Sidon na hindi naaambunan, hindi nabibigyan ng ayuda. Kaya ang ginawa nila, sinuhulan nila si Blasto para pumunta kay Herodes, tulad ng kwento, at para ipakita na sila ay kampi kay Herodes. Ano pa yung papuri nila kay Herodes? Hindi natin alam kung ano yung talumpati ni Herodes, pero sinabi ng mga tao, ng mga taga-Tiro, taga-Sidon, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Ano po? At tinanggap ni Herodes ang nararapat para sa kanya. Kaya sabi ko sa inyo, sa umpisa pa lang patas ang Diyos. Amen po ba? Na minsan may nararanasan tayo sa panahon natin, merong mga Edomites, merong mga Herodes sa ating kapanahunan. May kapangyarihan, may kakayanan. Kakwentuhan ko nga nung mga isang araw, yung mga senior citizen. Sabi, merong para sa mga senior citizen, pero hindi lahat nabibigyan. Bakit? Kasi pipiliin lang yung mga bibigyan. Yung mga malalapit lang kay Herodes ang bibigyan. Parang mga taga-Tiro at Sidon. Hanggat hindi kayo lalapit, hindi kayo sasamba, hindi kayo magmumukhang kawawa, magmamakaawa sa kanila, hindi kayo bibigyan ng ayuda. At ang nakakalungkot, maraming Kristiyano ang parang taga-Tiro at Sidon. Maraming Kristiyano ang luluhod dahil lang sa ayuda. Bakit? Kasi walang pagkain. Bakit? Kasi kailangan namin ng pera. Bakit? Kasi kailangan namin ng mga bagay na yan. At kapag nakuha na nila ang mga bagay na yan, sa kanila mararanasan sa buhay nila na hindi sapat ang mga bagay sa mundong ito. Takot magutom, takot mawalan, kakapit sa mga Herodes ng panahong ito. Basta maging masaya,
basta maging masagana, basta maging kumpleto, basta masabi ko na narating ko na at napatunayan ko na sa inyo, naabot ko na, kahit sumamba pa sa katulad ni Herodes. Ang mga mananampalataya ngayon, dumaranas ng parehong karanasan ng mga unang Kristiyano. Meron ding, sabi ko kasi hanggang sa panahon ngayon, merong laban ng lahat ng sumusunod sa Panginoon at ang sumusunod sa mga Diyos-Diyosan. Makikita niyo po sa kwentong ito na yung mga Kristiyano, hindi palakasan ng kapit. Meron niyang mga Kristiyano ngayon Pagaling, minsan nga may mga pastor pa. Payabangan ng koneksyon. Kilala ko yan. Koneksyon namin yan. Meron kaming koneksyon dyan. Nag-iipon pa ng mga ID. Member kami dyan. May mga sticker pa sa sakyan. Membro kami nito. Mga Kristiyano na yun. Payabangan ng koneksyon. Pero alam niyo po, ang tunay na Kristiyano, isa lang ang kapit. Nakakapit sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung paano sila nananalangin, kumakapit sa Panginoon sa lahat ng sitwasyon, hindi bibitiw sa pangako ng Panginoon. Sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, doon kayo patuloy nakakapit. Amen po ba? Ang mga Herodes sa kapanahon na natin, may oras, may panahon sa kamay ng Diyos. Huwag na huwag kayong sasamba sa mga bagay na inaalok ng mundong ito. Patuloy tayong, sabi nga natin sa pagtatapos ng taon, ang panalangin ko po sa inyo ay patuloy na magtiwala at ibigay ang buong pusong pagtitiwala sa Panginoon. Wala kayong kailangang suhulan na katulad ni Blasto. Malakas na kayo sa Diyos. Sa katunayan, ibinigay niya na yung pinakamagandang regalo para sa inyo. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Malakas na malakas kayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi niya sa verse 24, ano po yung resulta ng napakaraming problema, may kamatayan man, may pag-uusig man, may paghihirap man ang bawat simbahan, may takot man. Ano po yung naging resulta? Sabi sa 24, samantala, it's another term, no? Another word na samantala, a game changer, turning point. Lumaganap naman ang salita ng Diyos at lalong dumarami ang mga mananampalataya. Nang matapos sila Bernabe at Saulo sa kanilang tungkulin, bumalik sila sa Jerusalem kasama si Juan na tinatawag na Marcos. May you find encouragement sa kwentong ito na meron mang mga makapangyarihan, meron mang mga bagay na humahadlang sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Sabi diyan, patuloy na lumaganap ang kaligtasan. Patuloy niyo ipanalangin ng mga pamilya, mga mahal sa buhay. Patuloy nakikilos ang Panginoon sa bawat isang nagtitiwala sa Kanya at nananalangin, umaasa sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Kikilos ang Panginoon kapag ang simbahan ay nananalangin. At sabi ko dyan sa huling slide, at doon, nanginginig si Satan sa takot, lalo na kapag nakita niya, yung pinakamahina sa atin ay nananalangin sa Panginoon. Amen po ba? Kahit si Satanas ay manginginig sa takot kapag nakita niya yung pinakamahina sa lugar na ito ay nananalangin sa Diyos. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo.